Pasalamat ako sa Panginoon kasi Yes. ginising ako kahit sa kanya man tatlong talaga, araw. ano kagalingan. Sa ICU na siya rin ako. May ICU. Oo, nagkameron ka ng problem sa luto, siguro tumama. Oo, kasi once kasi na pumaka ang problem, ugat sa brain. Wala naman, palagi akong kalimutin. Minsan, mayroon akong duty pa ko sa Sinsay Tasman doon sa Tulunan. Dito ang bahay namin sa Katipunan. Yung gate doon sa akin yung susi. Paminsan, tawagan ako ng tinda na punta doon. Pag ako doon, hindi ko na ang susi. Balik doon. Yes, kasi once na kami ang kanura or kahit blood clot, talaga nakaka-epekto siya sa pagiging Alzheimer or pagiging makakalimutan. Mga pahinungdan na tanggal na naman po doon sa trabaho. Binag-caretaker kay ano bang work yun? Security guard. Okay, nakakalimutan. Hanggang na caretaker. Kasi nabulis naman yung security. Ano yun? Wala na ako. Balik na sa uma. Mahirap lang talaga makakalimutan. Talagang minsan nakakatakot kapag pamilya mo na ang nakalimutan mo kasi wala kang tutor kapag naging mga kalimutan ka. Tama kasi isip. Pero sa akin, parang wala naman. Minsan kasi normal naman na minsan sa sobrang stress o sobrang dami natin iniisip may makalimutan tayo. Pero yung madalas, di ba? Sabi na ng doktor sa pamilya, anesthesia daw. Ayun, kasi may man din talaga ang anesthesia. Lalo na kung sa ulo ko itino. Okay? May effect talaga yung anesthesia. So, dito sir, hindi ko ipapangako na gagaling ka sa nararamdaman mo. Ano man yan, kumikirot pa yung opera sa'yo, bandab, bewang mo, or kung saan man, hindi ko ipapangako na gagaling ka. Pero nakakasiguro ako kung magtsatsaga kang gumamit ng machine namin every day. Kasi dito kailangan araw. Ito gamitin? Yes. Ilang buwan ka na, sir? Alam ko, 2,000 ano? Nauna ka ata. Nung December ka pa. O kung nung December ka pa, December, January, February, March, magpo 4 months. Siyang bumabalik, hindi dahil libre ang therapy. 4 months siyang halos bumabalik kasi naramdaman niya sa sarili niya ng epektibo. Kaya kung gusto mo maramdaman, mag-araw-araw ka. Okay? Kasi dito sir, ang therapy namin tulad na nabanggit ko kanina, walang hihilot sa iyo. Nakaupo ka lang, relax ka lang, pero tinitherapy ka. Pero kung napansin mo yung inuupuan mo, meron kulay itim. Napansin mo ba? Yung inuupuan mo, meron diyang kulay itim. Ang tawag dyan sa kulay itim na inuupuan mo, ionizing pad. Nakita? Yes. Oo, ionizing pad ang tawag dyan. Ang ionizing pad na yan, nakakonect sa unang butas ng machine. Okay? Ang machine natin, nakasaksak siya sa kuryente ng Cotelco. Habang nakasaksak siya sa kuryente ng Cotelco, nakaset siya ng 12,000 volts. May na malakas. 12,000? Yes. Ang naalam ko lang sa battery, yung battery, yung ginagamit natin. 12 volts ba yun? 12 volts, mahina pag 12 volts. Yung sa may motor, Pero pag 12,000 volts, 1,000? 12,000. Malakas. Malakas yun. So, ang machine natin sir, nakasaksak siya sa kuryente ng Cotelco, nakaset ng 12,000 volts. Pero, hindi yan yung direct na pumapasok sa katawan. Ang loob ng machine, meron siyang converter. Okay? Yung converter niya, yung 12,000 volts, kinu-convert niya yung kuryente na yun into 0.5 milliampere. Pag sinabi mo 0.5 milliampere, pinakamahinang kuryente na nasa loob ng katawan ng tao. Ibig sabihin, meron kang kuryente sa katawan mula bata ka, alam mo ba yun? May idea ka? Wala kang idea. Meron tayong kuryente sa katawan. Mararamdaman mo yan kapag nilatik-latik mo ang siko. Naramdaman mo ba yun? Yung tumama ang siko mo sa matigas na bagay, parang may kuryente. Ito. Oo. Yes. Di ba nung kabataan, pag naglalaro tayo, di ba? So, talaga. So, meron tayong kuryente sa katawan. Okay? Gaano kahina yung kuryente sa katawan natin? 0.5
milliampere. Ngayon, yung pumapasok sa katawan mo na galing sa machine, 0.5 milliampere rin. Ibig sabihin, same sa kuryente na nasa loob ng katawan mo, yung natatanggap mo ngayon habang nakaupo ka. Na parang maramdaman mo, ganyan mo kami. Parang lang ko sa'yo. Okay? Maramdaman ko sa clip. Okay? Touch lang kita, sir, ha? Meron. Sa kabila? Yes. Parang Sa tuhod. Parang ano? yung kinaburot-kurot ka. Yes. O, ikaw, sir, ganyan mo sa kamay mo. Pusap-pusap ng karayo. Meron. Sa kabila. Mula ulo mo hanggang pa at sinetherapy ka. O, parang pinakabahan ka. Umarwa ka. O, paano bumibitik ka? Parang pinutusok ng karayo. Ganyan ka. Ganyan ka. Meron. Sa kabila. Pero kayong dalawa, try mo. Try lang. Wala. Diba? Bakit? Kasi parehas kayo manakaupo dyan sa Nag-uusapan. Okay? Ikaw sinaksak mo siya ulit. Pag sinaksak mo siya ulit, ang mangyayari, humihina yung kuryente na natatanggap mo. Kasi nung tinanggal ko siya sa gilid, lumalabas na tatlo lang kayo, kaya pumipitik siya. Pero pag sinaksak ko siya, lumalabas na marami kayo, kaya marami ang nakakakuha ng kuryente na dinibad sa inyong lahat, kaya humihina. Ganyan kasaglit ulit. Meron pa rin, pero hindi na tulad kanina, di ba? So, the more na marami kayo, the more na humihina ang effect ng therapy sa katawan mo. Kaya kailangan mo mag-araw-araw kasi sa isang araw, hindi ka gagaling kasi kulang ang naa-absorb na kuryente ng katawan mo every day. Gaano ka dapat? Hanggang ilang araw. Hanggang ilang araw. So, tutulong sa paggamit ng machine, lifetime. Pero kami dito, kung ilang araw, nagbibigay lang kasi kami dito 90 days to advertise the machine para ipakilala namin ang machine. Sa 3 buwan. Sa 3 buwan na yun, natapos na kasi yun. So, nag-extend kami ulit ng another 3 months. Natapos ulit ang another 3 months, nag-extend ulit kami ng ilang days or buwan, depende sa tao. Kaya agad may tao kami, nandito lang kami. Pero pag wala na, it's time to find another location para mas maraming matulungan na may balanse. Okay? So ngayon, sir, bakit tayo meron ganung naramdaman? Tama? Kasi nakakapagtaka kayo dalawa, wala, pero tayo meron. Okay? Ang naramdaman mo, hindi galing sa akin. Galing yan sa inuupuan mo, pumapasok sa katawan. Okay? Habang nakaupo ka kasi dyan, pinapasukan ka ng ano? Ha? Ano pumapasok? Kuryente. Okay? Habang nakaupo ka, may pumapasok sa iyong kuryente, ang gagawin niya, tutulungan niyang muling maging malakas yung kuryente mo sa katawan. Kasi habang umiidad ka, kung bakit humihina ka ng humihina, kasi yung kuryente ng katawan mo, kumbaga sa cellphone nalulusan. Kumbaga dito, ang nangyayari, ma'am, ikaw ang cellphone, ang machine ang charger. Kapag ginamit mo siya, babalik ang lakas ng katawan mo, pero kailangan araw. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit hindi ka gumamit ng machine namin, no problem. Pero, dapat gawin mo ang exercise araw-araw. Kahit lang. Kasi, sa paggamit mo ng machine namin, para ka lang nag-exercise. So, kung hindi mo kaya mag-exercise, nandiyan ang machine. Kung hindi mo kaya gumamit ng machine namin, mag-exercise. Pero kung hindi mo kaya gumamit ng machine namin, hindi mo kaya mag-exercise, huwag ka nang magtaka kung ang katawan mo pahina na pahina. Pero yung araw-araw may trabaho. Nagtrabaho ka sa farm. Oo. Alam mo, sir, sa totoo lang, Iba rin sa exercise? ang exercise, jogging, swimming. Kahit anong parang ng pag-exercise, basta maramdaman mong iirit ang katawan mo at magpapawisan ka ng sobra-sobra. Pero kung ang exercise mo, yung walis-walis, lakad-lakad, naglinis ka ng buong bahay, yung paglakad-lakad mo sa farm, napakagandang tulong naman para sa iyo. Pero yung naglakad-lakad ka ng malayo, irit ang araw, pag uwi mo, nagbasa ka ng katawan, doon nangyayari hindi maganda ang impact sa katawan. Anong lagay mo no, pag nagkataon? Pas mo. Pag inabuso mo ang katawan mo sa ganong klaseng pangyayari everyday, ang katawan mo ganyan ang ganyan, hindi mo makontrol yan. Bakit? Pinasok na ng lamig ang ugat mo. Napas mo. Kaya maraming mga magsasaka, mag-edad ng 50 pataas. Yes. Pero yung mga, Yes. yung, Kasi? ang sa iba, hindi pa mag-abot ng 50.
41 po. Once ikaw ay farmer, hindi naman sa nilalakad, pero kadalasan. Okay? Kadalasan. Pagdating ng araw, kung kabataan nila trabaho, malakas ang katawan, pero pagdating ng araw, ang paa walang maramdaman. Kasi lakad-lakad kung saan-saan, and then, binabasa ka. Pero dito, sir, kung gagamit ka ng machine namin, no worry. Kung hindi naman, pwede ka mag-exercise. Kasi sa paraan ng pag-exercise, para ka rin gumamit ng machine. Ang kaso, hindi mo ito kayang gawin everyday. Tama? Hindi mo naman pwedeng sabihin na farmer ka. Ano bang nangyari? Lumakas ba ang katawan mo, kakapar? Di ba? Mas lalo mas masakit, nananakit, di ba? So dito, nasa sa iyo. Ano? Mas marami rin makita mo na hindi farmer na mas malakas pa. Ang trabaho dito sa ganito, hindi arawan, hindi mawalan. Isa yung farmer, yung direct ng araw, yung trabaho pag-ulan, maulan. Minsan bigla pang mabagsak ang ulan dahil direct ang araw. Kaya lahat ng farmer, masakit ang katawan. Walang farmer na palakas ng palakas kasi galaw ng galaw, wala. Diba? Kasi once a farmer, kailangan handa kang abusuhin ang katawan. Kasi lakad ka ng lakad, bago marating yung tanim mo, pagkita mo sa tanim mo na medyo mali yung pagkakatayo ng palay, bababa ka kahit basa. Aayusin mo ngayon yan. Diba? Kaya, kasagaran, hindi kayo matapos agad. Yes. Balik naman sa ano? hanggang kung minsan, tayo pa lang nabina, bigyan na. Yes. Kaya dito, sir, kung gusto mong mapatunayan mismo sa sarili mo, kung talaga bang napakaganda ng machine, ikaw lang kasi ang magpapatunay sa sarili mo. Kahit i-explain ko sa iyo kung gaano kaganda ang machine, kung hindi mo susubukan, hindi mo mararamdaman. Kasi dito, to try is to believe. Mapapatunayan mo lamang kung magagamit ka araw-araw. Libre naman, wala namang mawawalan sa iyo, tama ba? Sino ba nag-invite sa inyo? Yung nag-invite sa inyo, hindi kayo in-invite dahil wala lang. In-invite kayo kasi gusto niyang maramdaman ninyo yung kagandahan. Yes. O for example, ikaw wala ka namang mararamdaman kagandahan, mag-i-invite ka ba? Hindi. Pero dahil naramdaman mo, kasi tatapatin ko kayo kung kilala niyo si Mayor ng Blanc. Kilala niyo? Mayor Abonado Russell. Close. Kasi gusto na namin siya nakabisit dito sa wellness center namin na ngayon nagte-therapy na lang sa bahay. Kasi kumuha lang siya ng machine sa bahay. Pero dito, hindi naman kami nagtutulog. Ang purpose namin is to advertise the machine, means ipakilala yung machine na meron tayong aparato na maganda para sa kalusugan. Kung naramdaman mo namang maganda at epektibo talaga at kaya mo namang binili, why not? At dahil kaya ng mayor natin dito sa nag-invest na lang sa sarili, kaya doon na siya nagtitherapy sa bahay. Pero tatapatin mo kayo, maraming mga tagaw lang ang gumagamit na ng aparato araw-araw sa bahay. Bilhin dito sa inyo, ma'am. Ay, dito. Oo, kasi dito, ito explain lang. Kung sakali mayroon kami customer na nagkaka-interest, itinatawag namin siya sa office namin. Ngayon, yun ang magpadala kami ng mag-asikaso para maihatid doon sa nag-order. Pero dito, hindi naman kasi lahat afford ang machine kasi about sa price ng machine, tatapatin ko kayo 500,000. Pero hindi naman lahat afford. Kaya, nandito ang libre. Pwede kayo mag-araw-araw, no problem sa akin. Pero kung afford mo, why not? Okay? So, ang ginamit ko, sir, ay general, unang butas. Ang ipapagamit ko sa inyo ngayon is pangatlong butas. Ang pangatlong butas, ganito siya. Paramdam ko sa inyo. Ganyan mo kamay mo. Ganyan mo. Hindi na siya tulad kanina, di ba? Na pumipitik-pitik. Ganyan mo kamay mo. Amoyin mo. Amoy. Yes. Ikaw, sir. Amoyin mo. Amoyin mo. Amoy. Sunog. Ano? Bakit ganun? Kasi sa pauna, general treatment, lahat ng karamdaman mo sir, kasama na sa unang butas. Pero sa pangatlong butas, para lang siya sa dugo at sa mata.
Optical ang tawag sa kanya. Ayan o, mabasa niyo, optical. Ano? HP, ibig sabihin hypotential, general. Pag NP, sa mga may sakit sa loob ng katawan. Ano ba yung mga sakit sa loob ng katawan? Yung mga kidney stone, gallstone, may mga heart problem. Lahat, halos lahat, nasa loob ng katawan ng sakit ng tao, tama? Kaya ito ay special function ng machine. Pero dito, papagamit ko sa inyo ngayon para sa lubuan sa mata. Ang gagawin niya, bibigyan niya ng init ang katawan mo para i-burn. Kaya mga ngamoy na susunog ka minsan. Kaya kung ikaw ay mataas ang acid, ang cholesterol, maraamoy mo parang may nasusunog. Pero hindi mo alam ikaw na pala yun. Kaya maya-maya, luto ka na. Inihaw ang labas. Ganyan lang naman ang therapy natin. Ang masasabi ko lang sa iyo, i-testing mo kahit 10 araw. Pag natapos mo ang 10 araw, nasa sa iyo kung babalik ka pa o hindi. Kasi sa 10 araw na yan, hindi ko sinasabing gagaling ka. Pero mararamdaman mo ang kagalilangan ng epekto ng therapy sa katawan. Kailangan araw. Open kami 8 PM hanggang 6 ng hapon. So kung anong oras kayo available, pwede kayong mag-therapy. Huwag niyong sabihin na, okay lang, kaya ko pa naman ang sakit ko. Okay lang, wala man akong nararamdaman. No, prevention is better than it. Kung sakaling dating nito, ikaw lang isa, ako lang isa, hindi pa rin. Pwede, walang problem. Pwede kang sumalang dyan. Kaso dito pag morning, maraming tao pag morning. Pag tanghali, wala masyadong tao dito. Kasi mainit ang buhay ito namin. Kasi mainit pag tanghali. Umaga tsaka hapon, maraming tao. Depende minsan. Pag maraming tao namin sa umaga, sa hapon, wala na masyado. Pero pag hindi maraming tao namin sa umaga, sa hapon yan, automatic yan. Ganyan ang rotation dito. Kaya dito, mas makasure ka na hindi maraming tao sa tanghali. Kasi pag tanghali, minsan, isa pa lang natulog dyan. Ngayon, pag mag-isa ka lang nakaupo, mas malakas ang ipig sa iyo therapy. Kasi ang machine namin, good for 2 person. 2 tao lang dapat ang gagamit niyan. Ngayon, kung meron kang sarili, gagamitin mo siya sa umaga, yung unang butas, 30 minutes. Yung pangalawa, sa tanghali, 30 minutes. Sa gabi, yung pangalawa, 30 minutes. Yung panglima, yung bago namin machine, bago ka matulog, 30 minutes. So, 2 hours. 30 isang oras. 30 isang oras. 2 oras. Kung meron kang sarili. Pero dito, 20 minutes lang, kaya mabagal ang pagkain. Kaya sa may mga machine, mabilis ang kanilang pagkain. Kasi nagagamit nila ng tamang gamit, tapos dalawa lang silang nakaupo. Pero dito, 20 minutes na ka lang, kulang na, ang dami nyo pa mabagal. Kaya kailangan meron kayong tiyaga. Kasi dito, pag may tiyaga, may kaya ka high blood kasi mahilig ka sa nilaga. Pag may tiyaga, may kagaling. Totoo. Pero sa amin, High blood. Nasa dugo nyo. Alam mo, kahit sabihin mo nasa dugo nyo yan, kung iibahin mo ang lifestyle mo, diba? May posibilidad na matakasan mo yung bloodline na yun. Okay? Bakit nagkapare-parehas kayong high blood? Paano? Kasi kung anong kinakain nila, yun din ang kinakain ko. Ganun naman yan eh. Tama? Isa lang kayo ng kinakain. Pero kahit yung nasa lamesa ay alam kong bawal sa iyo, tas iiwasan mo, malayo ka sa high blood. So nasa lifestyle pa yan. Kung bakit nagiging high blood ang tao, wala sa bloodline. Okay? So, yes, nasa bunganga. Sakit ng katawan natin, sabi ng doktor. Sa bunganga. Kasi hindi mo pwede isisi sa pagkain kasi hindi naman yung kusang tumalong sa bunganga mo. Ama, ikaw mismo ang nagpaso. Pero dito sir, kailangan maging malinaw sa iyo dahil first time ka, pwede mong maranasan ko. Okay? Pag naranasan ko yan, ibig sabihin, gumana ang therapy sa katawan. Pero dahil hindi sanay na, diba? Okay, ano ba yun? Pwede ka makaranas ng pagsusuka, pwede ka makaranas ng pagkahilo, makaranas ng hirap sa pagdumi o pagtai-tai, pagiging antukin o pananakit ng katawan. For example, may nananakit sa'yo dito. Tapos nung nagtapos ka mag-therapy, nung umuwi ka, parang mas sumakit. Ibig sabihin, re-react ang katawan mo sa therapy kasi hindi sanay. Parang ano lang, for example, nakitulog ka sa kumpare mo. Dahil hindi ka sanay, hindi ka makatulog sa bahay niya, parang ganun mo. Ito naman, panandali ang karamdaman lang. Hindi mo kailangan iinom ng gamot. Anong inumin? Ha? Pepsi. Tubig.
Ano? Kung Pepsi, bawal yan. Kasi wala naman yung magandang maiulam sa katawan natin. Kaso ang tao, favorite ang Pepsi. Tama? Masarap ang tanduan. Ay, sus. Masarap. Pero pagdating ng araw, aray. Dahil sa tando ay aray. Di ba? May gusto man kami dito. Dahil kakain ng tando ay ganyan-ganyan ang katawan mo. Pero dito, sir, basta pag naramdaman mo ito, tuloy lang. Ha? At meron ka pang pwedeng ma-observe ito. Maranasan mo nito. Ayan, okay? Pagka ikaw ay nakasampung araw, or wala pang 10 araw, pwedeng mamaya agad, depende sa kondisyon ng katawan. Ano? Within 10 days of using the machine, mararanasan mo yung cleansing effect. Ito yung toxin and harmful substances, yung mga dumi, ilalabas sa paraan ng pag-ihi. Ang ihi mo, mapapansin mo, magiging mas madilaw, mas mabula, mas mapangit. Mapapansin mo din ang iyong pagdumi, magiging 2 hanggang 3 beses araw-araw. Kasi yun ang normal na pagdumi. Pag hindi ka kasi dumudumi ng normal, for example, dumudumi ka 1 beses lang, tapos minsan hindi, tapos okay lang sa iyo. O minsan, isang linggo, 2 beses lang nakakadumi. Pagdating ng araw, pwede ka magkamay ng colon cancer. Pero dito po nag-araw-araw ka, mapapansin mo magiging 2 hanggang 3 mas mabaw na itim, mga tika, mga cholesterol ay lalabas. Mararanasan mo din ang pagpawis mo, malagkit, makati, mga acid, lumabas sa pagpapawis, magiging auto din kadighayin mga labi. Para mabilis na may labas ito, kailangan may tubig kayo. Ha? Bukas, pwede kayo magdala ng sarili ng tubig. Kasi dito, tubig ang mag-wash out ng tubig. Okay, kaya kailangan may tubig kayo. May tubig naman kami, kaya pwede kayong bumili yung kasama sa libre. 40 pesos. Hydrogen alkaline. Kung sinabi mo hydrogen alkaline, napakagandang klase ng tubig na pag ininom mo, sa tubig pa lang, nililisin ang katawan mo, sabay pa ng therapy, sumabilis ang cleansing. Pero hindi kayo obligado bumili, pwede kayo magdala ng sarili ng tubig ng problem sa inyo. Ano? Dito kasi is importante meron kayong tubig before, during, and after, iinom kayo ng iinom dyan. Kaya pag kayo bumalik dito, lahat ng gusto man namin mo, observe nyo yung kanya ng tubig. Ha? Ganun lang. Sa pag naranasan ito, inom ng tubig mas maganda. Ibig sabihin, nagre-release na ang katawan nito. At dito, wala naman kayo dapat ikatakot. Kasi, ang therapy naman namin is no side effect. Pagtapos nyo yan, okay lang, maligo kayo, mapagod kayo, kainin yung gusto nyo, gawin yung gusto nyo, no problem. Okay? No side effect, hindi masakit gamitin. Relax ka lang, comfortable ka lang in just 20 minutes. 20 minutes na yan, gagaling lahat ng sakit mo, kahit dahil sa kagaling. Pero, kailangan alam. Tama ba? No? So, thank you so much. Dahil first time kayo, pwede kayong pumasok dito sa loob. Sino bang sunod dyan? Sige mo, sunod kayo. 2. Kayo 3 pa lang. Sa loob. Ano? Dito, sa totoo lang, wala man kayong maramdaman. Okay? Silent type of therapy. Baka mamaya akala nyo, yung nag-invite sa inyo, punta ka sa may therapy ngayon dahil sinabi yung therapy, akala mo hihilutin ka, walang hihilutin. Okay? Uupo ka lang, relax ka lang, pero nag-therapy ka na. Tama ba? Yes. Pero bago tayo mag-start about sa ating machine, good morning! Good morning! Good morning! Ayan, parang hindi pa kayo nagsikain. Kumain na ba kayo? Ha? Wala pa? Wala pa ang pangalawa. Pare-parehas tayo. Wala pa akong una, wala pang pangalawa. Dahil ang tawag dahil. Okay, ano? So ngayon, sir, dahil ikaw ay first time, syempre, thank you so much. Ikaw, sir, sa inyo, ma'am. Dahil kayo po ay naglaan ng oras dito sa aming cancer therapist. Sa totoo lang, marami kami mga naging customer na may mga karamdaman, halos. Pero yung iba wala naman. Pero nag-therapy sila. Kasi maganda na halos. So, kapag wala ka pang naramdaman, mag-therapy na mahirap pagkawin na o kaya malalas. Okay? So ngayon, sir, dahil first time kayo, i-explain ko ba sa inyo kung ano to? Okay? Paano ba siya makakatulong sa sitwasyon mo? Paano siya makakatulong sa iyong hiniindang karamdaman? Pero bago yun, matanong ko lang mo, ano ba ang ipapa-therapy mo? High blood ka ba? Diabetic? Anong karamdaman mo? Masakit? Ang tuhod mo? Minsan umiinit. Ang kamay mo, kumusta? Hindi mo matubig minsan, ano? Ibig sabihin, mataas ang iyong uric. Ano yung uric? Pagka kasi ang kamay mo, hindi mo ma-close. Or minsan klino-close mo, may naiiwan. Oo, 2 lang. Depende yan. Kasi hindi man yan sabay-sabay. Ano, unti-unti yan. Okay? Minsan yung iba, pag
pagka-kinos, ganyan, minsan hanggang ganyan lang, minsan naman pagka-kinos, ito, ba, depende. Okay, ang uric, ano ba tawag? Ano ba yung uric? Ang uric nakukuha mo sa mga pagkain matataas ang acid. Ano ba yung acid? Yung acid, mararamdaman mo yan pag sumasakit yung dito mo. Pag sumasakit ang dito mo, parang kang nasusuka, wala ka naman maisuka, minsan may lumalabas na hangin na maasim, mapait, tama? It's a sign na mataas ang acid mo. Ngayon, pag tumaas ng tumaas, dumating sa buto. Sir, bago lang to, nagsisimula pa lang kami. Sabi ka na dyan. Pag dumating siya sa buto, ang tawag na doon, uric. Okay? Pag sinabi mong uric, nakarating na sa buto yung asin. Para siyang asin na durog-durog, sinisimento na. Ngayon, kapag lumalak ng lumalak, mapansin mo ay bukol na yan. Anong tawag nung pag bumukol na? Gout, arthritis. Okay? Kaya kung nakakaranas ka ng sakit ng tuhod, yung mga daliri mo, mga dito mo, sign na mataas ang acid mo or uric acid mo, kailangan mong umiwas sa mga matataas sa acid. Ano yun? Yung soft drinks, cafe na mga nasa sachet, islang walang kaliskis, Pero meron ding mataas sa acid na may kaliskis, tulad ng bangus, tilapia, okay? So, yun, Kaya kailangan makiiwas ka doon, saka sa mga malaman loob, mga pagli, maripasigin sa iyo. Bukod dyan, ano pang nararamdaman mo? Kailan ka ba makatulog? Sa gabi? Okay naman ang tulog mo. Okay, o ano pang ibang nararamdaman mo, yung balikat mo? Okay na? magtrabaho ko. Sige, So, ikaw, sir, ano man ang sa iyo? Nabanggit mo kanina yung sa distress sa paa mo na naoperahan. Ilang taon na? 15 years naman. 15 years na. Na-disgrasya ako noong April 5, 2009. Yung sikuhin ko sa talak sa Katalon. Okay. Yung doon ako na-disgrasya sa motor. Kasi nakatulog ako dahil sa high blood ako. Nakakuan ko ng Naka-hip ka habang nag-drive. parang na-stroke yata. Okay. Naman-stroke ka na. Siguro kaya ang findings ng doktor dahil taas ang BP ko. Yes. Pagka kasi high blood ka, automatic. Tapos yung taga-tikuin ng military, ang findings nila, bubog kasi nagkainom ako doon sa kanila nito. Pero nakainom ka talaga nun? Oo, tatlong beer talaga. Isa-isa kami noon. Okay. Tapos yung naman, yung tawag nun, yung manamambal na... Yung Dr. Wakwak. Oo, yun, sabi. Sinasakyan daw ako ng hindi para sa mga. Ay, Kaya sus. natin, yung hindi Ano kita. naman, yung kanto Sabi naman. sabi ko na, yung sumakay sa akin na tauhan yun ni Atty. Mendoza, yun naman ang nasakay ko, yun ang napatay kasi walang helmet. Dito agad yung nabiyak yung buwak ng ulo. Kawawa. Ako, nadala ko sa